Amen. Once again, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa magagandang ginawa niya buong taon. Amen? Okay. Ayan, hinihingal pa ako. Ayan, so very, very short lang po ito, 10 minutes. Just give me your time because this is very, very important. Sabi mo sa akin, huwag muna akong kakausapin. Okay, wala muna. Okay, because we will be sharing to you the new mission, vision, and core values of Life Giver Church. Last December 3, 4, and 5 po, binaba po sa atin ng National Office ng ating Execom ang bagong lalakaran or bagong mission and vision ng buong Life Giver. Okay, and this year po, good news ko kasi wala po ibang gagawin yung mga pastors ninyo. Coaches, ito na heads up na, coaches and mentors, ibababad po natin ng ating mga members dito po sa ating bago. Hindi po siya bagong-bago. Okay? Ida-dive in natin yan. Ida-dive in natin sila for the whole year na maging DNA po natin ang mission vision ng Life Giver Church. Are you excited? It's more than memorization, but I pray that this will be who we are starting this year. Amen po ba? So right now, the Life Giver Church mission, mahaba-haba na to guys, kaya nyo na ba to? Memorizing. We exist to love God and love people by making disciples across campuses, cities, and nations so that every generation experiences revival and transformation in Christ. Palakpakan natin si Lord! You know, very powerful po if we know, and we know by heart, and we know our mission. Dito na po umiikot at iikot ang ginagawa at gagawin ng Life Giver Church, lalo na po na may vision si Bishop Manny for our church to have 300 churches in 10 years. Amen? So right now, coaches, ito po tayo. Dalawa, we love God and we love people. Amen. Yan ang una nating priority, ang mahalin ang Panginoon. That's our inhale, exhale. Yan ang ating buhay. Yan ang ating mission. Ang mahalin ang Panginoon na mag-flow sa pagmamahal po natin sa ibang tao. Amen po ba? Do you love people? Amen? But we will continue loving people more sa mga susunod na taon. But how do we show our love for people? Ano po sabi sa mission natin? By making disciples. Hello? So hindi po lalayo ang church po natin. We show our love for God by discipling people. We will show our love for people by discipling them. So yes, meron tayong business, meron tayong mga tinatahak sa ating mga career, pero lahat po dapat mag-connecta sa pinaka-mission po natin. At yan po ay ang i-disciple ang mga tao. Amen. Saan? Where do we disciple? Where do we show our love for God and love for people? In campuses. Amen? Mga thunders, mga baby boomers, mga millennials, we will love the next generation. And our battlefield is the campuses. This year, bumabalik na po tayo sa campuses, pero mas babalikan pa natin ang mga hindi pa natin natatouch na mga campuses. Amen po ba? But not only in campuses, but we do our mission in cities. We touch the lives of government. Tinatouch natin yung mga pamilya at hindi sila maiiwan. Amen po ba? And again, lastly, we disciple people across nations. Good news, ito po ang mandate ng Life Giver ngayon, that lahat tayo will go in missions. Yung iba sa Iraq, papadala. James, ako gusto mong padala sa Iraq, Iran, Basilan, okay? But all of us, no, our vision is to build churches
sa UK, sa China, at ilan pang mga kontinente. So that, ano na po, bakit natin ginagawa to sa campus, sa cities, and sa nations, sa iba't ibang bansa? Para po ang bawat generation ng baby boomers, generation ng millennials, generation ko, Gen Zs, lalo na generation ng ating mga anak, Alpha and Beta, will experience revival. Yan lang ang ating nakikita and transformed. They are transformed in Christ. Palakpakan po natin ang Life Giver Mission. Amen. Alam niyo po, nung binababa ko ito nung Life Giver Conference, talagang lahat kami, ay grabe, malalaglag na kami sa upuan. Kasi wow, alam na natin kung mas clearer po ang lalakaran ng Life Giver Church. Amen. Amen. And next po is our Life Giver Vision. This is what we see. Kung titignan mo ang butas or camera ng pintuan ng Life Giver Church, ito po ang nakikita ng ating bishop, ito po ang nakikita ng ating simbahan. That we see generations ignited in the Philippines and across the world with the gospel of Jesus Christ. Of course, we sell one product, and that is the gospel. Wala na pong iba. And we are so proud, no, na i-share ito sa iba. Amen po ba? At yan po ang nakita ng simbahan, hindi lang po isang generasyon, pero tatlong generasyon. Okay, sabi po, we see generations. It was explained to all of us, no, na sa Joel 2:28, di ba, na, ano nga yun? Okay, that I will pour out my spirit on all mankind, your sons and daughters will prophesy, old men will dream dreams, young men will see visions. So may 30 henerasyon ang nabanggit po dito na naniniwala po ang Life Giver Church na mag-unite as one. Hindi po tayo iba-ibang henerasyon. Kayo na yan, matanda na ako, bata ako, bata kayo, kayo na yan. Ay, hindi po, kayo na lang po, matatanda po kayo, dito na lang po kami. Wala pong ganon. We are breaking barriers because 3 generations will help and be ignited to what? To share the gospel of Jesus sa Pilipinas. And tatlo po yan, baby boomers, yan po mga old generations. Naniniwala po kami na yung wisdom po ninyo, pasensya na po kung ina-emphasize ko. Pero dahil malaki po ang parte po ninyo, because your wisdom will guide us. Yung alam po ninyo sa buhay, yung experience po ninyo, at lalo na po yung pocket po ninyo. Okay? Will sustain us, okay, and will guide us to finish what you have started. Kaya po, mga tito and tita, mommies and daddies natin, it's not yet done for you. The Lord is just starting. Kung katabi mo ay tita, mommy, lola, sabi mo, it's not yet done for you. Kasama po ay ang mga millennials or young adults na nag-finance, sila po ang may capabilities, okay, to support the younger generation. Sabi ko, young men they will dream dreams. So millennials, hello, our vision, our energy will be able to help the next generation. Habang sila po ay gumagawa ng kanilang mission, tayo ang taga-support. We will support them. Amen. It's not that you don't have you don't have the bandit anymore, pero you have the money, you have the guts, you have the capabilities to support the next generation. And naniniwala po tayo na sa Life Giver Church, kahit young adult ka, kahit nagtatrabaho ka, you can still disciple the next generation. Amen. Amen. Millennials! Millennials! Mag-disciple ka ng bata next year. Amen. And of course, okay, the young people, they have the energy, they have the availability, sila Kian, generation na nila to, and we will do our best to support them
Genesis, it's your time to shine, and that's what we see. That these three generations helping together, ano kaya ang mangyayari na impact o gagawing impact ng Life Giver Church. Amen po ba? Sige nga po, sabay-sabay po natin basahin with all our hearts. 1, 2, 3, go! We see generations ignited in the Philippines and across the world with the gospel. Palakpakan po natin sa Lord. And lastly po, to finally end this, ibababad po natin kayo next year dito. Magsasawa kayo sa series, sa life group series, kasi dito lang iikot ang ating topics because we want you guys na maging DNA po ang ating core values. Papasadahan ko na lang po. This is Life Givers' core values. Number 1 is reverent devotion to God. It's more than loving God. Love mo si Lord, pero pag wala ka ng pera, pag wala ng blessing, medyo, wala na, di ba? But this time, this is our core values, that we fear God. We are afraid to commit sins. We are afraid to have a double life. Why? Because we have reverence to God. That's who we are. Reverent devotion to God. Amen po ba? And of course, yung reverence natin kay Lord will give us compassion. Everybody say compassion. Compassion for the lost. Yung love, meron. Pero yung slangkisomay, which is compassion, yung parang, alam mo yung, masakit yung tiyan mo na, naranasin mo yan? Naranasin mo ba yun? Yung parang, sinuntok ka, sino din po dito na-try ng masuntok dito? Wala pa? Pero ang sakit po nun, kahit ko naranasan yun. Okay, ganun yung klaseng pain. Yung pain na nararamdaman mo, bakit ito mamamatay nang wala si Jesus? So that's our DNA, that's our blood. Know that we have compassion for the lost. Amen. 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 Uy, leaders! Grabe nung converse, agad nagsisigaw kami, oh, yes, that's who we are. Amen. Amen. Reverent devotion to God, compassion for the lost, and love for the family. Ngayon po, ang Life Giver Church, uunahin ang pamilya, mamahalin ang pamilya, iwiwin ang pamilya. Family is our first priority. Amen. Hindi natin sila ipagpapalit. Okay, kung may reunion, okay, uunahin natin. Kung kailangan ka sa recognition ng anak mo, uunahin natin yan. Okay, because we love our family. And we put them first. Amen. Amen. Next is spirit-filled. Pagpasok mo pa lang sa church, pagpasok mo pa lang sa life group, sa satellite, wala silang ibang mararamdaman kundi ang malakas na presensya ng Panginoon. And that's our core values. Spirit-filled, that from our prayer, from our fasting, and dedication in worship. Lalaliman pa po natin yan. Amen? At hindi natin ipipilit. Hindi natin ipipilit yung anointing. Hindi natin ipipilit yung spirit. But it will naturally flow. Why? Because of our reverent devotion to God. Amen. Next, last three. What is ito? Generosity. Our core values is generosity. That pag sinabing Project Solomon, continue, we will give. Kapag kailangan ng pang-youth camp, we will give. Hindi yan kina-question na sa Life Giver. Because our generosity is who we are. Sabi mo sa katabi mo, you are generous. Next is integrity. We don't have double life. Who we are sa bahay is ganun din tayo sa labas. Amen? Wala tayong dalawang maskara na boyet ka sa hapon, Ingrid ka sa gabi. Wala nang ganon. Okay, but we have integrity. Amen po ba? Pati sa pera, we have integrity. Amen. Amen. And lastly, this is who we are. We are united. Yes, we have different satellites, we have different zones, but we are one. Bakit? Ba't tayo united? Nasa atin lahat yan. Tatrabahuin po natin na maging ito po tayo hanggang sa pinaka-new friends po natin.
United po tayo sa lahat ng aspeto ng buhay ng church na ito at buhay po natin. Eh sabi nga po, di ba, kapag ang isang grupo ay united, lahat ng ipag-pray nila, sasagutin ng Panginoon. Okay, and nothing is impossible for them. Amen po ba? And that is who we are. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Ano po ang ating core values? 1, 2, 3, go! Reverent devotion to God, compassion for the lost, love for the family, spirit-filled generosity, integrity, and unity. Malakas na palakpak para sa Diyos. And to finally end our day and night, tawagin ko po si Bishop Manny. Palakpakan po natin siya. Bigay ng Panginoon sa pag-e-end ng ating gagawain, isang word ang kailangan ma-implant sa atin, ma-insert, may insertion din sa atin, pero insertion ng salita ng ating Panginoon. Okay? Philippians 1, chapter 5, verse 6. Philippians 1, 5 to 6. Because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the final day of the Lord Jesus Christ. This is our goal. This is our mandate. This is our goal. Ito yung kung saan tayo passionate for, passionate to do, and passionate to accomplish. Importante ito. Kasi nga, nakakita ko na may mga magagaling mag-umpisa, pero konti lang ang nagtatapos ng maayos. Even fewer finish. Diba? Sa 2026, magiging mas mabigat ang mga challenges natin, mas malalaki ang role na ipapasanin natin, at marami pang drive na akala mo hihinto o mag-fade or magdidiminish yung ating lakas, strength. Hindi. The more 2026, lagi yan double. Magdodoble na ang commitment, ang pagmamahal, ang passion ng ating Panginoon, dati sa ating Panginoon. At yun ang sinasabi ni Paul. Sinasabi ni Paul, you continue to your partnership in the gospel kasi confident tayo na si Lord na nag-umpisa sa atin ang siya ring magtatapos ng lahat ng ating gagawin sa Panginoon. Can I hear an amen? Kasi nga, ang secret ng continuity is not human strength. Our human strength will fade away. Yung passion natin will diminish. But the key to continuity is always God's faithfulness on us. Tama po ba yun? Sabi mo sa mo, you keep going because God will keep you going. Sabi mo, because God will keep you going. Amen po ba? So how do we do this? Ang exhortation ko, how do we do this? Unang-una, keep serving. Sabi mo nga sa katayo mo, keep serving. Huwag niyong hayaang may magpahinto sa inyo maglingkod sa Diyos. Huwag niyong hayaan. Mamahalin natin ang ating mga anak, ating mga magulang, unahin nga. Sabi nga ni Pastor Ashobi, unahin natin sila, ipaprioritize natin sila, pero hindi natin sila hahayaang pigilan tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Kasi tayo ay tinalaga ni Lord para manatiling naglilingkod sa Diyos. Keep serving. Meron tayong confidence na tayo ay magpapatuloy maglingkod sa ating Panginoon. So if Jesus started it, Jesus will sustain it. If Jesus called you, then I am assured that Jesus will qualify you. Bakit? Kasi may confidence. Diba? Huwag lang puro anointing lang ng Holy Spirit. Hindi lang puro anointing ng activities. Dapat din meron tayong anointing of confidence. Tiwala, kumpiyansa na itutuloy natin ang ating gawain. Amen? Sabi mo sa kanila mo, tuloy mo yan, kapatid. Number 2, keep going the extra mile. Mag-extra mile. Tama po ba? Serving God requires effort. So, next year, 2026, there will be extra mile na gagawin natin. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. You will receive power. I will always be with you. But, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, tuloy. But do
extra mile. Sa mga live group, sa mga live group leaders, magbukas pa kayo ng isa pang live group. Yung satellite, 10, 20, 30, papuntang Inakupo, dagdagan nyo, gawin nyo 60, 70, extra mile. Kung mga iba sa inyo, hindi naka-receive ng plaque of appreciation. Ako nga, na-receive ko sa ibang church, lapida ang natanggap ko sa kanila. Pero please, next year, huwag nyo hayaang wala kayong marireceive. Huwag nyo sabihin sa hindi naman importante yan. Importante po yan. Importante ma-encourage kayo. So what you do, you open another life group, you disciple another Andrew. Start again a new satellite. Let no one stop you doing extra mile. Why? Kasi the Lord will give you the strength. He will give you the wisdom. He will give you the grace. He will give you the extra passion. Amen po ba? Extra mile is not powered by you. It is always powered by Him, our Lord, who calls you. Amen? Sabi mo sa katayo mo, do extra mile. Gusto niyo magdagdag ng ministry, music, dance, nasa sa inyo, gawin nyo. Basta anything na maliligayahan at mag-glorify ang ating Panginoon. Number 3, keep your energy strong. Di ba? Keep your energy. Keep your energy because Christ will renew you daily. Okay? Sabi ni Pablo, keep your ministry. Do the good work. Ibig sabihin na sinasabi niyo, do not be tired of doing what is good. Continue to do good work. With or without the applause of men. With or without the tingin of people. Keep your energy. Glorify God through that small amount of energy that you have. If you feel drained, pilitin mo. If you feel na parang hindi ako nakikita, you feel unseen by people, tuloy mo. If you feel na nagbabago ang lakas mo, nawawala ang kumpiyansa sa iyo ng tao, ituloy mo. If you feel you're spiritually dry, ituloy nyo. Keep your energy in serving the Lord. Walang matanda at bata. Walang busy o hindi. Busy ako. Kailangan ka ni Lord. Busy ka. Ibig sabihin magaling ka. Kaya ka busy kasi productive ka. And so, kailangan ka ng kaharian ng Panginoon. Amen? Kung wala ka namang ginagawa sa bahay, wala kang ginagawa sa buhay, down ka, wala kang trabaho, then, partial, mag-serve ka kay Lord. Para pagdating ng trabaho mo ulit, maka-income ka ulit, and at least walang bakante sa iyong buhay. Kaya keep your energy. Nag-escalate, may impact at intact. Number 4, keep persevering. Keep persevering. Sabihin, manatili, magtiis. Sabi niya, that he who began a good work in you will carry it on to completion. Ibig sabihin, huwag tayong mamatay, nakalahati lang ang nagawa mo. Huwag tayong mamatay na tayo ay complacent. Huwag tayong mamatay na hindi mo natapos ang trabaho mo. Yung nag-umpisa sa iyo, siya din daw ang magtatapos sa iyo. The anointing of God is not just for you to start. The anointing of God given to you is for you to finish well and to finish strong. Tama po ba? Let heaven reward you of your greatness. Kasi bakit? Masipag ka. Persevere. Magtiis. Kasi malapit ka na sa award at reward na tatanggapin mo. Amen po ba? Amen po ba? Purihin ang ating Panginoon Diyos. So again, ito, lagi natin ilagay sa isip, kasabihan ito, when the going gets tough, the tough gets going. So when situation become difficult to do, strong, diba? Determined people don't quit easily. Pag nag-e-escalate, tumataas ang tension, tumataas ang tumataas ang cyclone, tumataas ang mga waves, lumalakas, may pressure, at merong current, hindi mo matatanggal ang mga tough na tao. When the going gets tough, kapag may sitwasyong mabigat, hindi mo maaalis yung magagaling na tao.
Kasi that is the time that they rise up. These people push harder and they keep the forward movement. Yung mga magagaling, hindi titigil. Titigil ang problema, pero hindi titigil ang mga magagaling. Kaya sabi ng Panginoon, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of the Lord Jesus Christ. Ngayon nakatanggap kayo ng plaque of appreciation, kaprasong papel, may pirma po ako dyan. Yan po ay picture lang ng tatanggapin yung higit sa Panginoon. Ang mga maliliit na mga token ay nagsasabi na nagpapasalamat ang buong organisasyon sa inyo, di ba? Sa napaka-overwhelming, napakaganda, exemplary achievement o contribution na ginawa niyo sa community. Pero kapatid, paalala lang to. Ang mga ito ay paalala lang. Pero higit sa lahat, meron tayong regalo, putong, di ba, natatanggapin korona sa Panginoon na hindi kayang kapatan ng sino. Mga putong ng buhay, putong ng tagumpay sa mga pagsubok, putong ng pagpipigil sa sarili, pagsusupil, ang mga ito, ang dami. Siguro around 6 na uri ng corona ang tatanggapin natin. Hindi ko yan mabibigay. Hindi mabibigay yon ng administrasyon. Hindi mabibigay yon ng pastoral team. Hindi ko kaya ibigay. Pero ang mga tinanggap nyo ay simbolo na tatanggap kayo sa mga. Sa mga pastors, magpakamatay na tayo sa Panginoon. Sa mga cell leaders, magpakamatay kayo sa Panginoon. At sa lahat ng volunteers, sinabi ko rin ito, pwede magpakamatay tayo. Kasi bakit? Hindi siya sayang. When God keep you going, keep going. Pag sinabi ni Lord, tumuloy ka, sasabihin ko sa'yo, tumuloy. Kasi maraming hindi tumutuloy. Sa mga pagpamahal, love na inatter, sinabi natin at in-express at pinadama natin, yun ay nagpapaiwatig na lahat tayo ay pawang nilagay ni Lord sa isang fold, sa isang ship pen, upang magsama-sama. At ang productivity ko ay galing sa inyo at ang productivity ninyo ay galing sa akin at galing sa pastor. Let's keep going. Wala na tayong ibang motion, but the safest place motion in the world is the forward motion. That is the safest motion. Pinaka-safe is tumuloy. Huwag umatras. The moment umatras tayo, that will be the beginning of our downfall. That will be the beginning of death. Death happens when you go backward motion. So the safest motion is go forward. Don't stand still. Move forward. Kasi doon ka tinawag. Lahat tayo ay may mga pagkakamali kasi tao tayo. Lahat tayo ay may mga pagkukulang. Lahat tayo may nalilimutan. Lahat tayo tao. Pero huwag niyong hayaan na may magpahinto. Tawag na pahihintuin ka. Utos na huminto ka na. Instruction ng boss niyo, pamilya natin na huminto ka. Don't let anyone stop you to serve God. Diretso. Kasi hindi kayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa ating Panginoon na magbibigay ng mga awards at rewards na higit sa mga nakikita natin. So I say, as the bishop of this wonderful community, this is a wonderful community. Hindi para sa na-report yung abroad natin. Global na po tayo. Next year, we'll be opening churches in different parts of the world. One in America and one in Europe. And hopefully, siguro mga 2-3 years from now, we'll be opening a church in Africa. And meaning serious one church. Probably next year, we'll be opening around 30 up to 50 churches next year. So, ibig sabihin, may mga taura tayo rito na hindi na natin makikita sapagkat isa-send out sila sa mga different parts ng mundo. At ang pag hindi natin pagkikita-kita ay pagpapakita ng paglago. Hindi pwedeng magkita-kita po tayo lagi. So let's cherish the moment, magkita-kita, mag-fellowship, mag-iyakan,
magsayawan, at magkantahan. At least, palang araw, tayo po ay lalaki-lalago, lalawak, lalalim. Tataba, tataas, lalawak, at kung ano-ano pa, at wala makakahinto po sa paglagaw ng life. Amen? Congratulations sa inyo lahat. God bless you all. Limang tao, apat, limang tao, sabi mo, congratulations. You are my leader. Sabi mo, you are my leader. Praise God. Congratulations, Rev. Thank you, Lord. Ilan ito masaya sa Life Giver? Life Giver is my home. Amen? I love Life Giver. Ito yung venue of service ko. I will continue to cherish Life Giver. I will never speak anything against Life Giver because this is my home. This is not a perfect church, but this church helped me to become perfect kung ano man ang gusto ni Lord sa akin. Alam mo ba? Raise your hands, please. May the Lord, good Lord, continue to anoint you with confidence. Confidence to continue. Confidence to serve God well. May the good Lord give you the anointing, the confidence to continue serving God with or without the applaud of people, with or without the praise of people. God will continue to use you for His purpose. You will continue to know His will, discern His purposes, even His decrees, until one day that you are succumbed, saturated by the will and the purposes of God in your life. Huwag kang mag-worry sa anak mo, huwag kang mag-worry sa apo mo, huwag kang mag-worry sa future mo. Sabi ng Panginoon, because I live, I'll hold your future. Your future is in me. In my hands, you have a bright, brilliant future. And today, may the good Lord bless you. May He continue to anoint your hands as you continue to become more productive in this life. You will produce thousands and produce millions by the simple sharing of the gospel and by the anointing given to you and the ministry given to you by God. You will be winning souls and producing good leaders in this generation. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Merry Christmas sa inyo lahat!